Magandang araw po, si Mike Anyayahan ito. Ang i-share ko ngayong topic ay tungkol sa sa friendship, no. At tungkol sa friendship, alam naman natin na ang pakikipagkaibigan ay importante sa atin, no, para sumaya tayo, no. At dito din tayo natututo na maging maging unselfish at maging empathetic, no. At diyan din tayo natututo na makisama, no. At mag-adjust para maging maging mabuting tao, no. So, ibig sabihin yung karunungan sa pakikipagkapwa-tao at pakikipagkaibigan ay ay magdadala sa atin sa sa isang maayos na pamumuhay, no. Pero pero ang lahat ng bagay ay may balanse. At lahat ng labis ay masama, hindi mabuti, no. Okay lang okay lang makipagkaibigan. But we don't make friends for friendship's sake. Ang friendship ay friendship is a virtue. Virtue ang friendship, pero hindi siya yung highest virtue. Or wala siya sa sinatawag na para sa mga Stoics ay 4 cardinal virtues na mas mataas sa lahat ng virtues. So, anong pinupunto ko rito? So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng ilagay sa pinaka itaas ng ng hierarchy ng good yung yung friendship, no? So, dahil kung ito ang magiging pinaka-importante sa iyo, susundin mo ito at the expense of your loved ones. Mas pipiliin mo yung kaibigan mo kaysa sa mga mahal mo sa buhay o yung pamilya mo, asawa mo, anak mo, magulang mo. Pipiliin mo yung kaibigan mo. Ang pinakamatindi nito, no, halimbawa, sa 4 cardinal virtues ng mga Stoics, diba, kasama rin yung justice, diba? So yung justice, pag sinabing justice or 4 cardinal virtues, highest sila, no? So ngayon, ibig sabihin nun, sa yung virtue of justice, ito yung pagkiling mo o pagbibigay ng value sa kung ano ang tama, kung ano ang morally right, di ba? So kung ano ang patas, di ba? So ngayon, kapag ka inilagay mo, sinet mo as higher ang friendship, ibig sabihin isusuko mo yung hustisya, isusuko mo yung commitment mo na gumawa ng tama para lang sa kaibigan. So, isusuko mo yung paniniwala mo na maging patas sa lahat para lang sa kaibigan. So, para sa kaibigan, magiging loko-loko ka. Isusuko mo ang katinuan mo. So, ganun 'yon. So, kaya dapat ilagay natin sa tamang lugar, no, yung friendship, no. Kasi hindi niyo ba napansin, no, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan. Hindi biglaan yan. Hindi yung parang out of nothing, no? Na parang merong namili ng mga tao para sa atin. O tayo yung namili ng mga tao. Hindi. Bawat yugto ng ating buhay, no? May mga nasasagupa tayong iba't ibang sitwasyon. At ang bawat sitwasyon may mga tao sa paligid natin. At pag nagbabago ang sitwasyon, nagbabago rin yung mga tao sa paligid natin. So, halimbawa, kung anong sitwasyon mo nung elementary ka, no, iba na yung sitwasyon mo nung high school ka. Kung lumipat ka sa ibang eskwelahan, iba na yung mga tao na sa paligid mo. At kung nagtrabaho ka na, no, iba na rin yung mga taong makakalubilo mo. At kung lumipat ka ng trabaho or lugar, iba na rin yung mga taong makakasalamuha mo. So, bawat sitwasyon, may mga iba't ibang mukha kang nasasagupa. Pero, lagi kang may matitisod na kaibigan sa bawat sitwasyon. So, therefore, no, ang friendship ay nakatungtong sa bawat sitwasyon. So, situational siya. So, meaning, kung ang sitwasyon ay temporary, ang friendship ay most likely temporary. No? May konteksto. So, that's why marami kang mga kaibigan noon na hindi mo na palaging nakikita ngayon. Diba?
wala namang problema doon eh. Kasi hindi naman natin sinasabing kalimutan nyo muna na yung mga kaibigan mo, laglag mo na yung mga kaibigan mo. Hindi ganun yung point dito. No? Ang point dito ay maging handa ka sa mga pagbabago, no? Maging handa ka na bitawan yung mga kaibigan mo kung hinihingi ng pagkakataon. So meaning, yung pagkakataon na yon na hinihingi, or kung hinihingi ng pagkakataon, meaning yung pagkakataon na yon ay mas mahalaga kumpara sa kaibigan. At ibig sabihin, hindi ka pwedeng magpaalipin sa isang kaibigan, diba? Kasi pagka masyado kang nagbigay ng emphasis o nagkaroon ka ng over-emphasis sa friendship, time will come na hindi mo na matutunang magsabi ng no. Ang tawag doon ay peer pressure. So hindi ka malaya. Pero kung ikaw ay handa na mawalan ng kaibigan, sabihin, napakalawak ng pagkakataon mo, paunlarin ang sarili mo. Malaya ka. Maaaring may mas makikilala ka pang mga taong mas maigi kaysa sa mga old friends mo. Or mga taong mas makatutulong sa pagkatuto mo o para maging better person ka. So palagi, no, pipiliin mong kaibigan yung mga taong magiging meaningful sa buhay mo. Magkakaroon ng bahagi sa buhay mo. Sabihin, maipupush ka para mag-grow, diba? So doon ka sa ganung mga tao, diba? At handa ka rin na yung mga tao din na yon someday ay hindi mananatili sa iyo. Dahil hindi matatapos yung journey mo o paglalakbay mo sa lugar ng iba't ibang tao. So yun. So doon magiging malakas ang dibdib mo na harapin ng iba't ibang sitwasyon. Doon ka matututo, doon ka tunay na matututo na mag-adapt, kumilala, rumispeto at makisama. Kung ikaw ay bukas sa pakikipagkaibigan sa lahat at hindi magpapatali sa kaibigan mo sa nakaraan. Malawak ang mundo. Kaya wag mong itali yung sarili mo sa sa mundo na yon. Huwag mong paliitin ang mundo mo. So, bilang pagkatapos ay ibabahagi ko ang mga sinabi ng dalawang Stoics, na si Epictetus at Musonius Rufus. Ang sabi ni Epictetus, above all, keep a close watch on this, that you are never so tied to your former acquaintances and friends that you are pulled down to their level. If you don't, you'll be ruined. You must choose whether to be loved by these friends and remain the same person, or to become a better person at the cost of these friends. If you try to have it both ways, you will neither make progress nor keep what you once had.
Yan po ang sabi ni Epictetus. Ano naman ang sabi ni Musonius Rufus? From good people, you'll learn good. But if you mingle with the bad, you'll destroy such soul as you have. So, malinaw ang sinabi nung dalawa. At ngayon, magbibigay na lang ako ulit ng paalala. At may matandang proverb din, di ba? Na tell me who your friends are and I tell you who you are. So kaya kung ang mga friends natin ang magdi-define sa atin, might as well look for better friends so that we can be identified as a better person. Hanggang dito na lang po. Ito po si Mike Anyayahan. May the force be with you.